Nasa Kamara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig ng House Quad Committee. Kaugnay po yan sa extrajudicial killings. Matapos yan ang ilang beses niyang pagtanggi sa imbitasyon ng Kamara. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, nakasalang na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa House Quad Committee hearing na tumatalakay sa administrasyon, sa war on drugs ng kanyang administrasyon at sa EJK o extrajudicial killings. Katabi po ngayon ng dating Pangulo ang kanyang kritiko na si dating Senadora Leila De Lima. Nakakaharap din ngayon ng dating Pangulo ang mga kaanak ng biktima ng war on drugs ng kanyang administrasyon at ang Makabayan Bloc, pati ang iba pang mga kongresista. Hindi nagpaunlak ng panayam si Duterte nang dumating kanina, pero sabi ng kasama niyang si Attorney Salvador Panelo na tumatayo raw ng abogado sa araw na ito, noong Lunes pa nandito sa Maynila si Duterte na may kasamang 15 tao. Tama lang daw na itinuloy na ngayon ang hearing para matigil na raw ang mga kantsawan. Katunayan, nung kinancel nga nila, tinawagan ako ni Presidente Duterte. Sabi niya, samahan mo ako sa House of Reps. Sabi ko, hindi na tuloy pupunta pa rin ako. Sabi ko, bakit? Para bigyan ko ng paggalang ng institusyon kung saan ako dating miyembro. Pangalawa, para ipakita sa kanila na may sarili akong salita. Inimbitahan nila ako, sinabi ko, darating ako. Pangatlo, sabi niya, ang mahirap niyan, kung i-reset na naman nila, tapos hindi ako ready. Sabi kahapon ng Quadcom, kanselado ang hearing ngayong araw pero kagabi bigla raw silang nagdesisyon na ituloy na lang ang hearing lalo't sinasabi raw sa social media ng kampo ng dating Pangulo na pupunta pa rin ito ng batasan kahit kanselado ang pagdinig. Sabi ni Representative Ace Barbers, ang overall chairman ng Quad Committee, hanggang kanina wala silang natanggap na formal na komunikasyon mula sa kampo ni Duterte na dadalo ito. Sa social media lang daw nila nalaman ang lahat. Pumalag naman si Barbers sa mga nagsasabing duwag ang Quadcom. Yung sinasabing naduduwag, hindi ko alam kung kanino galing yun no? Pero ganun pa man, wala hong naduduwag dito. Kung siya nagsasabing naduduwag, palagay ko wala hong pinag-aralan. Samantala, bago ang Quadcom hearing, nagdaos ng misa dito lang din sa parehong building ang mga kaanak ng napaslang sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Connie, hindi pa nagsasalita sa ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nangyayari pa lang ngayon sa hearing ay nagbibigay ng opening remarks yung mga chairman ng House Quad Committee. Yung munang latest mula rito sa Kamara, balik sa iyo, Connie. Yes, Jonathan, may inaasahan bang ihaharap ang House Quad Committee na mga bagong resource persons? Wala namang inaasahang bagong resource person ngayon, sabi ni Barbers. Actually, yung iba nga lang daw nilang mga inibitahan na resource person hindi na nakahabol kasi galing pa sa ibang probinsya dahil nga una na nagsabi na kanselado. So, ang nandito lang ngayon na magsasalita yung mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Administrasyon Duterte, pati na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang mga inaasahang, yun ang laman ng agenda nila sa hearing ngayong araw na ito, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Samantala, update po tayo sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara kung saan humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, huwag magmumura sa hearing. Yan ang babala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga chairman ng House Quad Committee na si Manila Representative Benny Abante. Babala ni Abante, sisitahin niya si Duterte pag nagmura dahil meron siyang batayan sa tinatawag na disturbance of proceedings. Sana raw, respetuhin ni Duterte ang Quadcom hearing. Inungkat din ni Abante ang pagtawag noon ni Duterte sa Diyos na isang stupido. Nagpapasalamat doon si Abante na buhay pa ngayon ang dating Pangulo kahit sinabi niya yun. Bukod kay Duterte, haharap din bilang bagong resource person si Attorney Martin Delgra na abogado ng dating Pangulo. Kanina, nagsalita na sa hearing si Duterte nang tinanong siya kung sino ang kanyang abogado ngayon. Binanggit niya sina Attorney Salvador Panelo at Attorney Silvestro Belio. Sa ngayon, nagsasalita na si Father Flavio Villanueva na tumutulong sa mga kaanak ng mga EJK victims. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal.